Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ako po si Jennifer P. Miagaw. At ako naman po si Kathleen Ganyola. Kami po ang maghahati ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Palawan State University Brooks Point Campus o Palsuan News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan! Dolores Sanchez ng RVL Driving School itinanghal na mutya ng Brooks Point 2026. Payapang pagpapahayag ng magkaibang pananaw sa pagmimina isinagawa sa Brooks Point. HRMO nagsagawa ng God Awareness at Onboarding Training para sa bagong empleyado. Barangay DRRM Planning Workshop pinalakas ang kahandaan ng mga barangay sa bayan ng Brooks Point. Bagong halal na presidente ng Palawan Child Development Worker Federation Incorporation, Silipin. Pagpupulong ng Technical Working Group on Not Attending School isinagawa sa bayan ng Brooks Point. Mayor Benedito pinangunahan ng 59 founding anniversary ng Barangay Maasin. O Mayor Benedito pinangunahan ang panunumpa ng mga bagong Manpower Development Officer 2. Brooks Point LGU tumugon sa kaso ng mental health kasama ang iba't ibang tanggapan. At BGMP Brooks Point District Jail pinaigting ang preparasyon para sa liga ngayong summer. Magbabalik ang Palsuan News Team para sa mga detalyo ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang Balitang Bayan, tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito para sa ating unang balita. Dolores Sanchez ng RBL Driving School itinanghal ng mutya ng Brooks Point 2026. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni Palsuan News Reporter Trisha Gapelango. Balitang Bayan! Itinanghal bilang bagong mutya ng Brooks Point 2026 si Dolores Sanchez, kinatawan ng RVL Driving School, matapos mangibabaw sa iba pang mga kandidata sa ginanap na Grand Coronation Night noong April 8, 2026 ganap na ika-alas 8 ng gabi sa Brooks Point Event Center sa Barangay Tubtub bilang bahagi ng ika-18th Pesta ng Kanyugan. Ipinagdiwang ang pagkakahirang kay Miss Dolores Sanchez bilang bagong mutya ng Patimpalak, kabilang din sa mga pinarangalan sina Miss Odyssey Laga ng Barangay Poblacion, District 1 bilang mutya ng Kanyugan 2026, si Miss Marian May Maron ng Majib Trading bilang mutya ng Turismo 2026, Miss Yumi Kakula ng Barangay Mambalot bilang first runner-up at Miss Elna Abdul Bastal ng Barangay Aribungos bilang second runner-up. Dinaluhan ang okasyon ng mga local na officials sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, Liga ng mga Barangay at iba pang panauhin. Tampok sa programa ang iba't ibang bahagi ng kompetisyon tulad ng talent competition, swimsuit at long gown segments, question and answer portion para sa top 8 at top 5 finalists. Layunin ng Patimpalak na may pakita ang kagandahan, talino at kakayahan ng kababaihan sa Brooks Point, kasabay ng pagpapalakas ng turismo at pagkakaisa ng komunidad sa pagdiriwang ng fiesta. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Trisha Gapelango, BSBA Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Trisha. At sa Balitang Pangbayan, mapayapang pagpapahayag ng magkakaibang pananaw sa pagmimina isinagawa sa Brooks Point. Para sa detalye na ito si Palsuan News Reporter Jenny May Mislong. Balitang Bayan! Iba't ibang grupo kabilang ang mga sumusuporta at tumutulong sa pagmimina ang nagpahayag ng kani-kanilang panig sa pamamagitan ng mapayapang mga pagtitipon at pahayag sa bayan ng Brooks Point. Kabilang dito ang isinagawang protesta ng ilang miyembro ng katutubong komunidad sa harap ng New Municipal Hall noong umaga ng Marso 31, 2026, kung saan binigyan din nila ang kahalagahan ng pangangalaga ng kalikas at kapakanan ng kanilang komunidad.
Samantala, sa isang hiwalay na pahayag nitong Abril 8, 2026, nagpahayag ang Ipilan Nickel Corporation ng suporta sa adhikain at layunin ng 9 na membro ng Sangguniang Bayan. Ayon sa kanila, nakikita nila ang potensyal nitong makatulong sa pag-unlad ng ekonomiya at magbigay ng trabaho at oportunidad sa iba't ibang sektor, kasabay ng pagbibigay diin sa responsableng pagpapatupad at mahigpit na pagsunod sa mga batas pangkalikasan. Kaugnay nitong pinagtibay ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang paninindigan ng lokal na pamahalaan na igalang ang karapatan ng bawat sektor na maipahayag ang kanilang pananaw. Tiniyak ng pamahalaang bayan ang patuloy na pagbubukas ng dialogo at maayos na pakikipag-ugnayan upang mapanatili ang kaayusan, pagkakaisa at kapakanan ng buong komunidad ng Brooks Point. Mula sa Palawan State University, Brooks Point Campus, ako po si Jenny May Mislong, HRM student intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jen. Susunod, HRMO nagsagawa ng God Awareness Onboarding Training para sa bagong empleyado. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni Palsuan News reporter Marilyn Yuda. Balitang Bayan. Isinagawa noong April 7, 2026 ng Human Resource Management Office ng LGU Brooks Point ang isang 2-day Gender and Development Awareness and Engagement Training sa Shings Parsot bilang opisyal na pagtanggap sa mga bagong hired na empleyado. Layunin ng aktibidad na higit pa sa isang simpleng orientation, kundi isang pagsasanay na naglalayong bumuo ng inklusibo at respetadong kultura sa lugar ng trabaho. Sa naturang programa, isinama ang mga interactive sessions na nagbigay diin sa kahalagahan ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at tamang pakikitungo sa bawat isa sa loob ng opisina. Binigyang tuon ang pagpapalakas ng kamalayan ng mga empleyado upang maiwasan ng unconscious bias at mapanatili ang isang makatarungan at maayos na kapaligiran sa trabaho. Tampok sa aktibidad ang pagbabahagi ng kaalaman GAD or GAD, vocal person Ms. Tricia Diane R. Rivera, na nagbigay ng praktikal na pananaw hinggil sa gender sensitivity at equality sa modernong workplace. Ayon sa kanya, mahalagang tiyakin na walang kasarian ang na-overlook o na-oppress upang mapanatili ang balanseng partisipasyon at respeto sa lahat ng kawani ng pamahalaan. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Marilyn Sinuda, BSB HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Mary. Barangay DRRM Planning Workshop pinalakas ang kahandaan ng mga barangay sa bayan ng Brooks Point. Alamin natin ang buong detalye kay Palsuan News reporter Angelica Barreto. Balitang Bayan. Isinagawa ang matagumpay na 2-day Barangay Disaster Risk Reduction and Management PDRRM Plan Workshop noong April 7 and 8, 2026 sa Municipal Convention Center ng Brooks Point na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa 18 barangay ng bayan. Ipinakita ng mga kalahok ang kanilang aktibong pakikiisa sa layuning mapalakas ang kahandaan ng kanilang komunidad laban sa anumang uri ng sakuna. Sa loob ng 2 araw na pagsasanay, binigyang diin ang kahalagahan ng maayos at sistematikong pagbuo ng PDRRM plan bilang gabay sa paghahanda, pag-iwas, pagtugon at pagbangon sa mga kalamidad. Tinalakay ni Ms. Ivy Dayan Peramidi Fadul, LGOO4, bilang resource speaker ang pangunahing layunin ng Disaster Risk Reduction and Management, DRRM, na maprotektahan ang buhay, kabuhayan at ari-arian sa pamamagitan ng maagap at organisadong pagkilos. Dumalo rin at nagbigay suporta si MLGOO Aurelin Atienza kasama ang DILG staff na tumulong sa paggabay sa maayos na daloy ng aktibidad. Binigyang diin sa workshop na ang DRRM ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pagpaplano, koordinasyon at sama-samang pagkilos na mahalaga upang makabuo ng konkretong plano ng bawat barangay para sa mas ligtas at matatag na komunidad. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Angelica Barreto, base HRM student intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jel. Samantala, bagong halal na presidente ng Palawan Child Development Workers Federation, INC Silipin. Narito ang ulat ni Palsuan News reporter Marilyn Yuda. Balitang Bayan.
Idinaos ang formal na oath-taking ceremony ng newly elected President ng Palawan Child Development Workers Federation and Corporation na si Joy Mechi P. Salvador na ginanap nitong araw ng Lunes, Abril 6, 2026 sa New Municipal Lobby, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan at pinarangalan ang naturang aktibidad ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pamumuno ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. Katuwang ni Mayor Benedito si Municipal Social Welfare and Development Officer si Reynaldo Bacosa sa pagbibigay ng suporta, pakikiisa at pagkilala sa mahalagang papel ng mga child development workers sa pagpapaunlad ng early childhood care and development programs. Binigyang diin sa programa ang kahalagahan ng organisadong hanay ng mga manggagawa para sa mas epektibong implementasyon ng mga serbisyong panlipunan sa komunidad. Layunin ng naturang oath-taking ceremony na formal na pagtibayin ang pamumuno ng bagong halal na presidente ng Federation at palakasin ang ugnayan ng mga child development workers sa iba't ibang lokal na pamahalaan at ahensya. Sa pamamagitan nito, inaasahang higit pang mapapainting ang koordinasyon at implementasyon ng mga programang naglalayong isulong ang kapakanan ng mga bata at pamilya sa buong lalawigan ng Palawan. Mula sa Palawan State University, Brooks Point Campus, ako po si Marilyn Sinuda, BSB HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Mary. Susunod, pagpupulong ng Technical Working Group on Not Attending School isinagawa sa bayan ng Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni Palsuan News Reporter Tricia Gapilango. Balitang Bayan. Isinagawa ang Technical Working Group on Not Attending Schools meeting ngayong araw ng Martes, April 7, 2026 sa Mayor's Conference Room ng New Municipal Building sa Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Dinaluhan ito ng iba't ibang kinatawan mula sa local na pamahalaan at mga ahensya, kabila ang Municipal Social Welfare and Development Office personnel sa pangunguna ni MSWDO Reynaldo Bacosa, Department of Education South District Supervisor Dr. Paterno S. Marquez Jr., District Supervisor Dr. Maria Teresa Cacuela, mga ALS teachers, representative at iba pang stakeholders. Layunin ng pagpupulong na talakayin at tukuyin ang mga suliraning may kaugnayan sa mga batang hindi pumapasok sa paaralan, kabilang ang presentasyon ng datos at kasalukuyang sitwasyon sa komunidad. Inilahad din ang mapanukalang plano, aktibidad at programang maaring ipatupad upang matugunan ang nasabing isyu. Tinalakay rin sa pulong ang mga konkretong hakbang at ang pagtatalaga ng mga responsableng individual o tanggapan na mangunguna sa implementasyon ng mga napagkasundoang intervention ngayong taong 2026. Layunin ng mga ito na makapagbigay ng angkop na solusyon upang mapababa ang bilang ng mga batang hindi nag-aaral at mapalakas ang partisipasyon sa edukasyon sa bayan. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Tricia Gapilango, BSBA HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Tricia. Samantala, Mayor Benedito pinangunahan ang 59th founding anniversary ng Barangay Maasin. Narito ang ulat sa atin ni Palsuan News Reporter Leslie Repe. Balitang Bayan. Ipinagdiwang ang ika-59 na founding anniversary ng Barangay Maasin nitong Abril 6, 2026 sa covered court ng nasabing barangay sa Brooks Point, Palawan na may temang Makulay na Maasin, Pagdiriwang ng Tagumpay at Pagkakaisa. Pinangunahan ang programa ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na nagbigay ng mensahe kasama si Barangay Chairman Honorable Roel Austria, ang Barangay Councilor, kawani ng barangay, mga panauhin at mga miyembro ng uniformed personnel. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng alkalde ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mamamayan upang patuloy na makamit ang kaunlaran ng barangay. Ipinahayag din ang pagkilala sa naging tagumpay ng Barangay Maasin sa nagdaang taon, bunga ng sama-samang pagsisikap ng pamunuan at ng komunidad. Layunin ng pagdiriwang na hindi lamang magbigay aliw kundi higit na patatagin ang samahan at pagkakakilanlan ng komunidad. Nagsilbi rin itong pagkakataon upang mapalalim ang ugnayan ng mga mamamayan at mapalakas ang kanilang partisipasyon sa mga programang pangkaunlaran ng barangay. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Leslie Repe, Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Les.
Mayor Benedito pinangunahan ng panunumpan ng bagong Manpower Development Officer 2 sa ulat ni Pasuan News reporter Jaisel Obsanga. Balitang Bayan. Mahal na isinagawa ang panunumpa sa tungkulin ni Jezreel M. Rossi bilang bagong talagang Manpower Development Officer 2 sa pangunguna ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. na ginanap sa New Municipal Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Nitong araw ng Miyerkules, Abril 8, 2026, ang seremonya ay sumisimbolo sa patuloy na pagpapalakas ng hanay ng mga kawani ng lokal na pamahalaan upang higit na mapabuti ang paghahatid ng serbisyo publiko sa mamamayan. Sa kanyang panunumpa, nangako si Rossi na dapat nagagampanan ang kanyang tungkulin na may integridad, dedikasyon at malasakit sa bayan. Binigyang diin naman ng punong bayan ang kahalagahan ng responsableng paglilingkod, lalo na sa larangan ng manpower development na may mahalagang papel sa paghubog ng kakayahan at pagbibigay ng oportunidad sa mga mamamayan ng Brooks Point. Layunin na naturang pagtatalaga na higit pang mapalakas ang implementasyon ng mga programang pangkaunlaran sa larangan ng paggawa at hanap buhay. Gayon din ang pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga mamamayan tungo sa inklusibo at sustainableng pag-unlad ng Brooks Point. Mula sa Palawan State University, Brooks Point Campus, ako po si Jaisel Obsanga, HRM student, intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jaisel. Samantala, Brooks Point LGU tumugon sa kaso ng mental health kasama ang iba't ibang tanggapan. Narito ang ulat ni Palsuan News reporter Leslie Repe. Balitang Bayan. Nangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagtalakay at koordinasyon ng pamahalaang Brooks Point hinggil sa isinagawang mental health intervention para sa isang indigent na individual sa barangay Sarasa na ginanap nitong araw ng Lunes, Abril 13, 2026 sa New Municipal Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Layunin ng inisyatiba na agarang matugunan ang pangangailangang medikal at psychosocial ng nasabing individual bilang bahagi ng patuloy na malasakit at serbisyong pangkalusugan ng lokal na pamahalaan. Sa naturang pagtitipon, tinalakay ng mga kinaukulang tanggapan ng LGU ang mga kinakailangang hakbang upang matiyak ang maayos at sistematikong pagresponde, katuwang sina Dr. Lovelyn Sotoza, Municipal Treasurer Senia Esaya, at si Municipal Social Welfare and Development Officer Reynaldo G. Bacosa. Binigyang diin ang kahalagahan ng mabilis na aksyon at koordinasyon upang matugunan ang sitwasyon, lalo na para sa mga nasa laylayan ng lipunan. Patuloy ang pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Benedito sa pagpapatupad ng mga programang naglalayong palakasin ang serbisyong pangkalusugan at pangkaisipan sa komunidad. Ang mga hakbang na ito ay patunay ng matibay na advokasya ng LGU para sa isang inklusibo, maagap at makataong serbisyo publiko para sa lahat ng mamamayan. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Leslie Repe, student intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Les. At BGMP Brooks Point District Jail, pinaigting ang preparasyon sa liga ngayong summer. Balitang hatid sa atin ni Palsuan News reporter Jaisel Obsanga. Balitang Bayan. Isinagawa ng ikasampu ng Abril ng BGMP Brooks Point District Jail ang Summer League Orientation bilang paghahanda sa nalalapit na Summer Sports League. Alinsunod sa layunin nitong maisulong ang kabuuang kapakanan at pagunlad ng mga persons deprived of liberty o PDL. Layunin ng aktibidad na mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga kalahok hinggil sa mga patakaran ng iba't ibang sport upang matiyak ang maayos at organisadong daloy ng mga palaro. Tinalakay sa nasabing orientation ang mga pangunahing alituntunin sa basketball, chess at volleyball, kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng disiplina, patas na paglalaro at pagpapakita ng tunay na sportsmanship. Sa mamamagitan nito, inaasam magiging responsable at handa ang mga PDL sa kanilang pakikilahok sa mga kompetisyon. Samantala, nakipagtulungan din ang pasilidad sa pamahalaang bayan ng Brooks Point na nagbigay ng karagdagang lektura sa badminton at table tennis. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng BGMP na mapalakas ang pisikal na kalusugan, mental na kagalingan at pagkakaisa ng mga PDL, kasabay ng paghubog ng positibong pagbabago habang sila ay nasa loob ng pasilidad. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Jaisel Obsanga, HRM student intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jaisel. Manatiling nakatutok at pakikinig at panunood sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod ang ating programa, Ang Talakiyang Bayan. Ako po si Jennifer P. Miagaw. At ako naman po si Kathleen Ganyola. Kami po muli ang Palawan State Brooks Point Campus o ang Palsuan News reporter
na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan!